sa Gurye City, kung saan matatagpuan ang orphanage ni Boss Beck. Masasaksihan natin kung saan nananatili si Taeju matapos ang kanilang kontrata kay Boss Beck na magbigay sa kanya ng lugar upang gumawa ng mosquito poison antidote. Isang silid na may maraming kandado, mahigpit na nakasara upang walang ibang makapasok kundi si Taeju lamang. Isang berdeng aura ang lumalabas mula sa kanya habang ginagamit niya ang kanyang poison arts. Sa pagtingin sa gininto ang liwanag na nagmumula sa antidote na kanyang ginagawa. Naisip niya na maayos ang takbo ng lahat. Sakto sa oras, nagpa siya siyang tumawag. Tinawagan niya si Boss Beck upang ipaalam na tapos na ang paggawa ng antidote. Sa marinig ito, napabuntong hininga si Boss Beck. Halos maubos na ang kanilang stock, kaya nag-aalala siya. Ngunit ngayon na may panibagong batch na si Taeju, nais niya itong may padala agad. Samantala, nagtataka si Taeju kung paano ito nangyari, lalo na't kakapadala pa lang niya ng mga antidote kahapon. Ang hindi niya alam ay kumalat na ang balita sa komunidad. Dinagsa ang Batika dahil sa bisa ng antidote. Ang mga hunters, lalo na ang mga nangangailangan nito, ay nag-iimbak ng marami, kaya mabilis na naubos ang stock. Sa marinig ito, hindi nataranta si Taeju. Ngumiti lamang siya, nag-isip ng solusyon, at sinabi kay Boss Beck na ipahayag na magiging tuloy-tuloy ang supply, kasama ang limitasyon na 2 bote bawat tao. Handa si Boss Beck na gawin ito, ngunit nag-alala siya na baka may gamaya sa gamot at maglabas ng peking bersyon. Kaya tinanong niya si Taeju kung magiging problema iyon. Habang patuloy na naghahanda ng antidote, sinabi ni Taeju na walang dapat ipag-alala. Tiniyak niya kay Boss Beck na kahit posible iyon balang araw, sa ngayon ay imposible pa. At kung dumating man ang panahong iyon, maaari naman silang magbenta ng iba pang gamot. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito madaling magagaya ay dahil ginawa ito gamit ang kanyang poison arts. Ngayong naayos na ang problema sa supply, balak na ni Boss Beck tapusin ang tawag, ngunit pinigilan siya ni Taeju upang tanungin kung kailan siya makakakuha ng packaging machine. Madali lamang para sa kanya ang paggawa ng antidote, ngunit mas matagal ang pag-iimpake nito, at 1 linggo na siyang hindi nakauwi dahil dito. Samantala, sa labas ng kanyang silid, may 2 batang nag-uusap. Natatakot ang isa, iniisip na may multong naninirahan sa loob, habang ang isa naman ay iniisip na pulubi lamang ito at gustong paalisan kung ganoon nga. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ng isa na matakot, iniisip na baka multo nga ito. Ngunit iginiit ng isa na pulubi lamang ito na sumasakop sa kanilang lugar. Biglang umikot ang kandado sa pintuan, hudyat na ito ay magbubukas na. May kakaibang aura na mararamdaman mula sa bahagyang hangin na lumalabas sa silid. Ngunit walang dapat ipag-alala, si Taeju yun, dala ang mga antidote na maayos na nakaimpake at handa ng ihatid. Hindi niya inaasahan na may tao sa labas, kaya magalang niyang binati ang mga bata. Ngunit imbes na bumati pabalik, napasigaw ang mga ito sa takot sa kanyang itsura. Tumakbo sila palayo, tinawag si Taeju na isang mabahong multo. Nakaramdam siya ng kaunting kirot sa dibdib matapos tawagin ng ganoon, kahit nagsisikap lamang siya para matapos ang antidote. Dahil sa kuryusidad, inamoy niya ang kanyang mga braso. 1 linggo na siyang hindi naliligo, kaya gusto niyang malaman kung mabaho nga siya. Binaliwala niya ito, dahil may mas mahalaga siyang gagawin. Balak sana niyang maligo muna, ngunit humingi ng pabor ang dati niyang boss bilang porter, palitan ng isang porter na hindi dumating. Bago pa siya makakilos, may tumawag sa kanyang pangalan. Sinabi nito na narinig niya mula sa kanyang ama na si Taeju ay nagtatrabaho sa negosyo ng antidote kasama niya. Sa unang pagkakataon na makita ang babae, tinanong ni Taeju kung sino siya. Nagpakilala siya bilang si Beck Soyeon mula sa orphanage ni Beck. Naintriga siya matapos marinig ang usapan ng mga bata tungkol sa multo sa basement, kaya pumunta siya upang tingnan kung totoo. Sakto rin ang kanyang pagdating dahil inutusan siyang ihatid ang isang kahon para kay Taeju. Nang makita ang pangalan ng nagpadala, mula ito sa kalbong panday, napangiti si Taeju at nagpasalamat kay Soyeon. Hindi niya inaasahan ang papuri para lang sa paghatid ng package, kaya namula ang kanyang mukha. Ngunit itinago niya ito at sinabihan si Taeju na panatilihin ang magandang relasyon sa kanyang ama. Bago umalis, iminungkahi niya na maligo muna si Taeju sa unang palapag bago lumabas, na kanyang pinasalamatan.
Excited, nagpa siya siyang tingnan ang willow leaf flying daggers na kanyang pinaggastusan. Sa pagbukas ng kahon, hindi ang sandata ang kanyang napansin, kundi ang isang sulat. Ito ay mula sa kalbong panday, sinasabing prototype pa lamang ang sandata at kailangan itong subukan upang makita ang mga kakulangan. Sa halip na matuwa, nang inig si Taeju sa galit, iniisip na ang mapagmataas na mukha ng panday. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pinunit ang sulat. Matapos kumalma, sinuri niya ang mga sandata. Bumalik ang kanyang ngiti, maganda ang kalidad ng mga dagger, matalim at matibay. Ibinato niya ang isa sa hangin at madaling nasalo, napatunayan na tama ang timbang at hawak nito. Nasiyahan siya at lalo pang na-excite sa quote na matatanggap niya. Bagamat balak itong ibigay sa kanya ng mage ng libre, nais na niyang bayaran ito ng maayos gamit ang sariling pera. Ngayong maayos na ang lahat, naghanda siya upang ihatid ang mga antidote at planong maligo bago pumunta sa trabaho bilang porter. Makalipas ang ilang sandali, sa Mount Yiri Magical Beast Border Zone, dumating si Taejo kung saan naghihintay ang kanyang party. Sa pagkakita sa kanya, masayang sinalubong siya ni Boss O, ang madaldal na porter. Kahit muntik na siyang mahuli, nagpapasalamat pa rin ito na tinanggap niya ang biglaang pabor. Para kay Taejo, maliit na bagay lamang iyon dahil marami na ring naitulong si Boss O sa kanya noon. Biglang may isang miyembro ng party ang tumawag sa kanya, tinawag siyang mababang porter at hinihingi ang kanyang paghingi ng tawad sa pagiging late. Ito ay si Wonjun, isang baguhang awakener. Walang pakialam si Taejo. Unang beses pa lang nilang magkita, ngunit umaasta na ito na parang malapit sila. Nagalit si Wonjun sa kanyang sagot at binalaan siyang manatili sa kanyang lugar kung ayaw niyang maputol sa dalawa dahil sa kawalang galang. Sa ganitong asal, naisip ni Taejo na kaya pala siya naging kapalit, hindi nakapagtataka na tumakas ang dating porter. Bumulong si Boss O kay Taejo na pigilan ang galit at nangakong babayaran siya ng maayos, ngunit patuloy pa rin siyang ininsulto ni Wonjun. Sa kabila ng mga insulto, pinigilan ni Taejo ang sarili. Hindi ito naiiba sa dati niyang karanasan, kaya humingi na lamang siya ng paumanhin. Nakialam ang ibang miyembro at pinagsabihan si Wonjun na tigilan na ito. Sa wakas, tumalikod ito ngunit patuloy pa rin sa pangungutya. Nang kumpleto na ang lahat, nagsimula na silang maghanda upang umalis. Nalito si Taejo, 7 lamang sila para sa raid, kahit sinabi ni Boss O na karaniwang nangangailangan ito ng hindi bababa sa 15 tao. Natural, tinanong niya ang leader kung itutuloy ba nila ito sa ganitong kaliit na grupo. Muli, nagalit si Wonjun, nasaktan ang kanyang ego dahil tinanong siya ng isang porter. Hindi siya makapaniwala na ang isang, itinakdang mamatay, ay maglalakas loob na sumagot. Sa marinig ito, lalo pang nagduda si Taejo. Bakit sasabihin ng isang leader ang ganitong bagay ng basta-basta? Hindi na napigilan ni Wonjun ang galit at itinuro ang kanyang espada kay Taejo, handang patayin siya. Bago pa lumala ang sitwasyon, namagitan ang team leader na si Dong Sok at pinigilan si Wonjun. Sinabi niyang huwag patayin ang kanilang porter, kailangan pa nila ito para magdala ng gamit. Ngunit binalaan din niya si Taejo na alamin ang kanyang lugar kung ayaw niyang maging pagkain ng halimaw. Sa suporta ng leader, tumawa si Wonjun at nagpatuloy sa pangungutya kay Taejo. Matapos sabihin ang gusto nila, umalis sila na parang kontento, dahil hindi lumaban ang porter. Muli, sumagi sa isip ni Taejo ang pagpatay sa kanila. Sobra na sila, at ngayon, sa lakas niya, parang pagdurog lang ng insekto ang gagawin niya. Ngunit pinigilan niya ang sarili, lalo na nang humingi ng paumanhin si Boss O para sa kanila. Ipinaliwanag ni Boss O na malapit sa Blade-Tooth Martens ang kanilang hunting ground, at mas kaunti na ang kailangan sa raid dahil sa mosquito antidote, hindi na kailangan ang bomb-proof suits. Gayunpaman, hindi pa rin mapawi ang kaba ni Taejo. Ngunit dahil may 2 baguhang awakener sa grupo, tiniyak ni Boss O na wala dapat problema. Tinanggap ni Taejo ang paliwanag, lalo na nang mapagtanto kung gaano kalaki ang naitutulong ng kanyang antidote sa mga tao. Naalala niya ang sinabi ng pulang buhok na mage, ang hiling nito na mas marami pa siyang mailigtas. Habang iniinom ang antidote, naisip niyang marahil ay natutupad na ang hiling nito, dahil mas kaunti na ang namamatay sa lason ng lamok. Hindi lamang iyon, ang kapangyarihang ito ay unti-unti na ring nagbabago sa kanya. Matapos makilala ang mga taong iyon,
napansin niyang 2 beses na niyang nawalan ng kontrol ang kanyang killing intent. At malamang, ang dahilan nito ay si Tanggan Ak, ang Supreme Poison Demon, na pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang makamandag na puso, ang ugaling pumatay sa mga ayaw niya imbes na palampasin, ay unti-unting naghahalo sa sariling pagkatao ni Taejo. Hindi niya ito lubos na itinuturing na masama, lalo na't ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay sa mundong ito. Sa kabila nito, sinabi niya kay Boss O na manatiling malapit sa kanya. Nagulat si Boss O, sinasabing kahit masama ang reputasyon ng team, mas ligtas pa rin kasama sila kaysa mag-isa. Ngunit seryoso si Taeju, simula nang pumasok sila sa kagubatan, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang matinding killing intent na nakatuon sa kanila, at pamilyar ang pakiramdam nito. Sa mundo ng Merm, kung saan matatagpuan ang angkan ng Zug, ito ngayon ay nilalamon ng apoy. Isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa himpapawid na para bang may tinatapakan siya. Sa kanyang harapan ay isang matandang lalaki, hingal na hingal habang hawak ang sugatang braso mula sa labanan. Ito ang patriarka ng Zug clan. Tinanong ni Zug Xian si Tanggan Ak, ang lalaking papalapit sa kanya, kung nawala na ba ito ng bait at naglakas loob pang makialam sa kanilang angkan. Sa marinig ito, napabuntong hininga si Tanggan Ak, tinawag si Zug Xian na walang hiya, kilala rin bilang Lightning Demon. Alam na niya na si Qian at ang kanyang angkan ay nakikipagsabwatan sa demonic cult, at ito ang nararapat na kaparusahan para sa kanila. Ipinagtanggol ni Qian ang sarili, sinasabing sila ay pinagbintangan lamang. Bilang isa sa 5 great clans, wala silang mapapala sa ganitong gawain. Inaasahan na ito ni Tanggan Ak. Ang mga miyembro ng demonic cult ay palaging itinatanggi ang paratang, kaya nagdala siya ng hindi matatawarang ebidensya. Ngunit ang ebidensyang nakita ni Qian ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nang inig siya sa takot matapos makita ito. Dahil ang ebidensyang ipinakita ni Tanggan Ak ay walang iba kundi ang pugot na ulo ng anak ni Qian. Nahuli niya itong pumapatay ng napakaraming sibilyan at kinokolekta ang kanilang life essence upang gumawa ng demonic blood pill. Ang dalhin ng ulo nito rito bilang patunay ay nararapat lamang. Matapos ipakita ang lahat, tinanong muli ni Tanggan Ak si Qian kung igigiit pa rin ba nito ang kanyang kawalang sala. Wala nang maayos na may dahilan, naghanda si Tanggan Ak na umatake, sinasabing pinakakinamumuhian niya ang mga taong tulad nito, ang mga gumagamit sa mahihina bilang panangga upang iligtas ang sarili. Wala nang ibang paraan, nagsimulang magmakaawa si Qian para sa kanyang buhay, nag-aalok ng impormasyon tungkol sa Heavenly Demon kapalit nito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tanggan Ak, lalo na matapos ang napakaraming Orthodox members na namatay ng walang saysay dahil kay Qian. Matapos ang kanyang huling salita, umatake siya, hindi mabilang na espada ang nabuo sa hangin at lumipad patungo kay Qian, na nagdala ng kanyang kamatayan. Sa pagtingin sa walang buhay na katawan ni Qian, nanumpa si Tanggan Ak na siya rin ang magpapadala sa Heavenly Demon sa impyerno. Samantala, sa mundo ni Taeju, nagiging kampante ang kanilang party, dahil mas madali na nilang nahaharap ang grupo ng Martens ngayon na hindi na problema ang laso ng lamok. Sa pagtingin sa kanilang loot, tuwang-tuwa si Wong Yuon. Ginamit niya ang pagkakataon upang ipaalala kay Taejo na ito ang patunay kung bakit kaya nilang mag-operate kahit kaunti lamang ang miyembro. Gusto sanang baliwalain ni Taejo, ngunit matapos muling kutsain, handa na siyang turuan ito ng leksyon bago siya pigilan ni Boss O. Paulit-ulit niyang iniisip kung dapat na ba niyang patayin ang mga ito dahil sa inis na dulot nila. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Sayang lamang kung gagamitin niya ang mga ito bilang target para sa kanyang bagong sandata. Gayunpaman, humanga siya sa epekto ng kanyang antidote. Hindi magiging posible ang ganitong uri ng pangangaso kung wala ito. Sa kabila ng maayos na takbo, hindi makapag-relax si Taeju. Lalo na't ang halimaw na naramdaman niyang may matinding bloodlust kanina ay hindi pa nagpapakita. Walang kinalaman si Boss O sa mga taong ito, kaya muli niya itong binalaan, sinabihang manatiling malapit kung ayaw nitong masaktan. Bago pa makapagtanong si Boss O, may napansin siyang bagay na nagpawis sa kanya ng malamig. Sa harap nila ay isang halimaw, isang red wolf, at base sa laki nito, mahihirapan ang kanilang party na talunin ito. Agad niyang ipinaalam sa grupo na may paparating na red wolf. Samantala, kalmado lamang si Taeju, dahil inaasahan na niya ito.
Matapos ibigay ang kanilang mga gamit kay Boss O, sinimulan niyang suriin ang halimaw, na karaniwang nangangailangan ng kahit regular rank awakener upang matalo. Ngunit hindi iyon ang tunay na problema. Dahil sa likod nila, isa na sa kanilang miyembro ang bumagsak, sa isa pang Red Wolf na biglang lumitaw. Alam ni Taejo na palaging pares ang Red Wolves, isang lalaki at isang babae, ngunit si Wong Yuon, na bulag sa kay-abangan, ay hindi man lang alam ang simpleng impormasyong ito. Gayunpaman, sumugod si Wong Yuon, tinarget ang Red Wolf na pumatay sa kanilang kasamahan. Ngunit walang silbi ang kanyang atake, madali itong naiwasan ng lobo. Natarante siya at tinanong ang kanilang leader kung ano ang dapat gawin. Ngunit imbes na iligtas sila, iniwan sila ng leader, inuuna ang sariling kaligtasan at ginagawang pain ng kanyang mga kasamahan. Nagsimulang lumunin ng takot ang lahat, ngunit hindi sumuko si Wong Yuon, sinabihan silang gawin ang palagi nilang ginagawa, gamitin ang iba bilang pain. Sa marinig ito, walang sinabi si Taejo. Tahimik lamang siyang tumayo. Natarante si Boss O, pinipilit si Taejo na gumawa ng hakbang, pinaaalala ang kanyang pangako. Tinupad ni Taejo ang kanyang salita at inilabas ang kanyang bagong sandata. Ipapakita niya kay Boss O kung bakit niya ito sinabihang manatiling malapit. Ngunit hindi inaasahan, hindi sa mga halimaw itinapat ni Taejo ang kanyang mga dagger, kundi sa sarili niyang mga kasamahan. Kahit ang leader ay hindi nakaligtas, habang may dagger na dumaan malapit sa kanya. Nagulat si Boss O, hindi maintindihan kung bakit aatakihin ni Taejo ang kanyang mga kakampi. Ngunit may dahilan si Taejo. Gusto niyang magturo ng leksyon sa mga taong iniiwan ang kanilang team at ginagamit ang mahihina bilang pain upang mabuhay. Ito ang mga taong pinakakinamumuhian niya. Mga taong tinatapakan ng mahihina at ginagamit silang panangga para mabuhay. Bahagya lamang tumama ang mga dagger sa kanilang tenga, ngunit sapat na iyon upang matarante sila. Dahil dito, hindi nila napansin ang mahalagang bagay. Ang Red Wolf na malapit sa kanila ay napatay na, agad, ng parehong dagger na dumaan sa kanila. Habang papalapit ang natitirang lobo sa patay nitong kapareha, tinanong ni Boss O si Taejo kung paano niya ito napatay sa isang atake. Matapos makumpirma ang pagkamatay ng kapareha nito, tinitigan ng natitirang Red Wolf si Taejo na may killing intent. Ngunit hindi siya natinag. Lumakad siya palapit dito at sinabihang tumahimik. Masama ang kanyang pakiramdam matapos makita ang ginawa ng kanyang team, at binalaan niya ang halimaw na huwag nang gumawa ng hakbang kung ayaw nitong mamatay. Habang pansamantalang napigilan ang lobo, bumaling si Taejo kay Wong Yuon at nagtanong ng huli. Ganito ba talaga ang ginagawa nila? Kapag nagiging delikado, itinatapon ba nila ang mahihina bilang pain? Hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon, hindi man lang itinanggi ni Wong Yuon. Para sa kanya, normal lamang na mamatay ang mahihina para sa malalakas. Sa marinig ito, ipinikit ni Taejo ang kanyang mga mata, dahil inaasahan na niya ang sagot na iyon. Ngunit kung iniisip nilang makakaligtas sila ngayon, nagkakamali sila. Gusto ni Taejo na maranasan nila ang kapalarang ipinapataw nila sa iba. Sa isang iglap, nawala siya sa kanilang paningin at lumitaw sa tuktok ng isang mataas na bangin. Mula sa itaas, kalmado niyang sinabi sa kanila na lumaban. Nalito ang dalawa. Matapos makita kung gaano kadaling pinatay ni Taejo ang isang Red Wolf, inakala nilang ililigtas sila. Ngunit nagkamali sila. Matapos patayin ang isa, iniwan ni Taejo ang natitirang lobo para sa kanila. Tumanggi si Dong Sok at sa halip ay binyantaan si Taejo, sinasabing hindi siya makakaligtas sa ginawa niyang paglapastangan sa isang awakener. Ngunit isa sa kanilang miyembro ang sumuko, nag-alok ng malaking halaga ng pera kay Taejo kapalit ng pagpatay sa natitirang lobo. Sinubukan siyang pigilan ni Dong Sok, ngunit huli na, isa pang dagger ang lumipad at hiniwa ang kanyang kabilang tenga. Dahil ayaw niyang makinig, wala na siyang silbi para rito. Gayunpaman, binigyan pa rin sila ni Taejo ng huling pagkakataon. Sinabi niya sa kanila na gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga mandirigma. At para sa kanya, ang Porter, mananatili lamang siya sa itaas at panunuurin silang lumaban sa natitirang Red Wolf ng mag-isa.